What's up, lovely people? Madjo no Edo, iyo tibo, magandang araw, magandang buhay sa ating lahat. For today's video, samahan nyo kaming mamalengke dahil magluluto tayo ng mga iilang mga putahe na pagsasaluhan ng buong pamilya mamaya. Ano kaya ang meron? Bakit may pahanda ang mga person? Wow! Shoutout nga pala sa mga kasama natin for today's video. Ito nga pala si Ate Garly, ang panganay kong anak. And si Manong Driver, yung gwapong driver na yan. Kapatid ko po. Ayusin natin ang mga sasabihin natin kasi baka singilin tayo ng pamasahin yan. Anyways, lumabas na nga kami ng bahay. Medyo mahirap po ang pagpasok at paglabas dito sa area namin. Kasi nga po, maputik po ang daan. Dahil hanggang ngayon, maulan pa rin po dito sa amin. So tara na, bilisan na natin. At baka mas lumakas pa ang ulan. Mga 8 minutes lang ang binyahin natin at dito na tayo sa palengke. Bumaba na nga kaagad kami ni Ate Garly para sa ating unang putaheng lulutuin. Inihaw na pork, bibili tayo ng karneng baboy. At syempre dito tayo bibili sa sigurado at garantisadong fresh na fresh ang mga karne. Ito nga po pala si Auntie Alice, ang supplier namin ng mga karneng baboy na itinitinda ko din dito sa tindahan ko. Kaya alam nyo na guys, kung hanap nyo ay mga fresh na mga karne, bisitahin nyo lang si Auntie Alice dito sa palengke. At dahil maulan nga, masarap talaga ngayong magluto ng binignit. Pero bakit itong kasama ko parang iba ang trip? Pero ito ding mamshin nyo, tayo pahalata na nawawala. Kasi hinahanap ko kung asan yung tabo. Kasi doon, for sure, makakapili tayo ng mga gandang mga kamote, saging, kalibre, at haway para sa ating binignit. Hep, hep, hep. Oops, teka lang. Parang may mali. Bakit parang hindi na ako ang bida sa vlog na to ah? Wait. Cardo Dalisa, is that you? Parang may favoritism naman ata tong videographer natin for today's video. Pero thank you Ate Garly ha, kasi nag-insist talaga siya na gusto niya sumama. Kasi nga daw para matulungan niya ako. Apaka-sweet naman talaga nitong panganay ko. O dyan, naglulukuhan na naman silang magtito. Ang igay-igay nilang dalawa. While ako naman nagko-concentrate sa mga pinamimili ko. Kita nyo naman, may kodigo pang dala. At di pa nga tapos ang kulitan nila. Ano ba naman? Mapang-asar din tong tito eh. Ay naku, ewan ko sa inyong dalawa. Bala kayo dyan. So sa part na to, nakakita na tayo ng mga saging. Oh, teka ma'am, ano bang nakita mo? Bakit tawang-tawa ka naman dyan? Meron na din tayong kamote at haway. Kulang nga itong sangkap natin eh. Kasi dapat may kalibre pa. Kaso wala. Nayaran ko na din kaagad. Pero syempre, tatawad muna tayo. Wala tayong kasalanan, tatawad tayo. Wala. Pagkuhan ko na ng gata, duha ka di jog. At nautusan pa nga ang tito. Kasi nga sabi ko na, sabi kay tito na pakudkud na ng niyog para sa ating binignit. Pagkatapos nga ay iniwan na namin ng tito niya para bumili ng malagkit. Dahil gagawa po tayo ng bilo-bilo kasi mas masarap talaga kung may bilo-bilo sa binignit. So dito tayo nakakita ng malagkit. 65 pesos po ang kilo. Pero half kilo lang po ang ating gagamitin sa paggawa ng bilo-bilo. At dyan, chinecheck ko nga kung may kulang pa ba. Dahil we have to make sure wala tayong makakalimutan kasi mahirap na kung mabalik-balik tayo. At this juncture, so pinagiling na natin ang malagkit dyan at tumingin muna ng mga seafood para sa pangatlong putahe na ating lulutuin. So may nakita nga akong mga crab. Kaso di naman natin afford. Kaya for the workout ang mami nyo. Pero napabalik tayo kasi nakita ko tong favorite na isda ni mama. Zizing na isda. Apakasarap nitong prituhin. Sang-ayon ba kayo? Pagkatapos nga din ay ito, nakakita din ako ng tahong. Pangatlong putahe nga na naisipan kong lutuin ay buttered shrimp. Kasi nga isa to sa mga favorite na ulam ng special na tao sa buhay namin. Lalo na sa buhay ng gwapo kong kapatid. So may idea na kayo kung bakit may pahanda ang mga persons for today's video. At ito na nga ang pangunahing ingredients ng ating lulutuin, ang hipon. Gusto ko sana yung mas malalaki dyan kaso walay stock eh. Ito na lang. So bumili na din ako ng tahong. Half kilo lang yung binili ko. Pero nung nakita ko, parang kulang. Kaya sabi ko kay Manong, dagdagan na lang. At matapos nga naming makumpleto ang mga bilihin namin, dali na nga kaming lumabas dahil si Manong driver, itong guwapong driver, ang tagal daw namin siyang pinaghintay. Inip yarn. Umuwi na nga kami
kaagad. Pero dumaan nga muna kami sa aming tindahan ito sa Bataw Lumad Store. Located at Purok 6, Barangay Pagantayan, National Highway Road. Nagtaka nga kami bakit close. At nang lumapit nga ako, itong si Snowy ang bumungad sa akin. Ikaw ba ang bantay, Snowy? Asan man ang iyong kasama dyan? Tawag ako ng tawag, walang sumasagot. Nag-CR po pala. So, ito nga po pala ang bunso naming kapatid. Si Laura Jane, aka Bizin. Oh yan, nakasimangot pa nga. Pero natawa din agad. Kasi nga daw, naudlot yung pagpoop niya. Bakit ba daw kasi wrong timing ako? Okay, sorry na po. Sorry na. Huwag ka na magalit. Ooh. Kaya kung naghahanap kayo ng mga fashion wears and accessories, pambabae man o panlalaki, maging sa mga pangbata, hanap nyo ba ay bigas, groceries, soft drinks, at iba pa, ay available po yan lahat dito sa Lumad Bataw Store. Nang makuha ko na nga yung kukunin ko, diretso na kami agad sa pag-uwi. Kasi nga, anong oras na nito para makapagsimula ng magluto. Kaya pagdating namin, itong si Ate Garly ay nag-volunteer na siya na nga daw ang maghuhugas ng mga kamoting iyan. Ako naman ay nag-set na agad ng fire upang makapagsimula ng magluto. Uy, buti na lang ang mga talent, andyan pa rin. Kahit ang tagal-tagal ko na nakapag ganito kasi gasol na po. Stove na po ang gamit ng Mommy Love nyo. And syempre, I was once a Girl Scout before. Motto nating mga Girl Scout, dapat laging handa. Kaya naman, ang mami nyo, always on the go. Maya-maya, nilinisan na nga din ni Ate Gargar ang mga kamote, haway. Natawa nga ako kasi pinunasan niya. Sabi ko, anak, hindi yan pinupunasan. Natawa lang din nga siya. At dahil nga nakapag-set na tayo ng fire, itong sago ang una nating lulutuin para sa ating binignit. Matagal-tagal din talaga tong maluluto. Naglagay na ako dyan ng oil. Maiwasan ang magdikit-dikit sila. While nakasalang pa nga ang sago, pinabuti na namin na Ate Garlin na ipil na ang mga kamote, haway, saging para ma-prepare na. Dahil alam naman natin na medyo maproseso ang pagluluto ng binignit. Kaya dapat naka-prepare na po ang lahat. At sa kagitnaan nga ng aming busy-busyhan era, di pa nga kami nakapag-lunch. Kaya nagluto muna ako ng adobong manok. So nagisa lang ako dyan ng bawang at sibuyas. Pagkatapos isinunod na namin ni Ate Garly ang manok. And hinalo-halo ko lang ng bagya. And after that, tinakpan ko na din kagad. After 5 minutes, kumulo na siya. And lagyan ko na din ng toyo and suka. Naglagay na din ako dyan ng pampalasa and black pepper. Sinunod ko na din ang dahon ng laurel, pamintang dahon o dahong paminta. O ano bang mas prefer mo? Pagkatapos, sinunod ko na rin ang atsal or red bell pepper para mas maging malinamnam siya. And halo-halo is the key. After ngang maluto, pinatikman ko sa anak ko kung ano ba ang lasa. Yum, 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 yum. Yum, delicioso. Approve daw, sabi ni Ate Garly. And sharon, ito na ang version ng adobo ni Mommy Love. Adobong with love. At nauna nang kumain si Ate Garly. Gutom na daw po siya. And sumunod na din kaming kumain. So, pinapakilala ko sa inyo ang very special person sa buhay naming lahat, si Ate Prince, ang prinsesa ng uli ko iho ni Violeta and Larry Boy. Saan be? Lami bitote. Lami, no? Ayun, naglo sa balay. Oo. Sikat man ako ilang papa. Tapos ano mo kayo gilo ito? Kapalat na. Na! Namawi din sa pagkagabi ng bulalo. Na. Ni. Sinuot. Oh, dungog nito guys. Oh, lami ako adobo guys. So, naghakad ang atay ng inyong Mommy Love. Lamian man daw ato luto. Sarap, pasado. Ginataan mi guys. Kay galarga na to namo Ate Pren. Hindi, ginapan, hindi. Yes, you heard it right. Babalik na kasi si Ate Prince sa bukid noon. Uuwi na siya. Kaya medyo nakakalungkot dahil matagal-tagal na naman bago siya ulit makabalik dito sa Surigao. Bakit naman ganun? Naiiyak ako. We miss you already, Ate Prince. Naganda talaga kami ngayon pa-despedida para sa kanya. Balik tayo sa ating binignit. Ito, nakagawa na kami ng bilo-bilo. Dalawang kulay po ang ating bilo-bilo. Purple, tsaka yung white. Para magandang tingnan at nakakatakam. Ito namang gwapo kong kapatid dito. Nilabas na ang hidden talent niya sa paghihiwa. Yung kulitan yung magkakapatid, pinaka the best. Diba true? Nagpakulo na nga ako dyan ng tubig
para maisalang na din ang ating mga bilo-bilo. Dahil kailangan muna nating lutuin yung mga bilo-bilo bago natin isalang yung iba pang mga ingredients. At ito na nga ang ating sago. Pero kita nyo naman di pa po siya masyadong luto. Pero wag mag-alala, okay lang yan. Dahil ilalagay pa natin yan doon mismo sa mixture ng ating binignit. Dahil special ang occasion na to, ilalagay tayo ng langka and ubi condensed para mas extra special ang ating binignit. And Sharon, ito na po ang ating binignit. Pasensya na po, lovelies, dahil hindi ko na po na-videohan ang procedure sa ating pagluluto dahil po naglobat ng ating cellphone. So ito ang kinalabasan ng ating binignit. Yummy! At last, andito na tayo sa ating final destination. Bakit? Saan ka na ba nakarating, mommy? Lulutuin na nga natin ang ating hipon. Nahugasan na din natin ang ating shrimp, tahong, and the special thanks sa ating Kuya Ipoy na siyang nag-prepare ng ating mga spices. So dito, kailangan natin ng maraming bawang, butter, but unfortunately, hindi po tayo nakabili ng butter kaya margarine na lang ang ating gagamitin. A few moments later. At luto na nga ang ating buttered shrimp with a twist. Dahil hindi nga lang shrimp alone ang ating nilagay, sinamahan natin siya ng tahong. Masarap nga sana to kung may alimang. Pero next time na lang pag budget na tayo. But oh my gosh, ang sarap niya, promise. Try nyo din to mga mommies. Naluto na nga din ang ating inihaw na pork. At syempre, kapares niyan sa usawan. Pagkaw na ani sa among atubangan amahan, dinhan yung nang tama kahatag pabasok kalikon. Ayuhan sa palawas, o ininta na namin salamatan, nagatuloyan, dinanimo, pinagay sa ngalan ni Susuam Sala, magluwas. Pagkatapos na namin magpasalamat at magdasal, naghapunan na nga kami. At ito na nga ang sumunod na mga pangyayari sa aming pagsasalo-salo. Sa huling gabi, nakasama namin si Ate Prince kasi nga kinabukasan nito ay babalik na siyang Bukidnon. Thank you, Aba Yahweh, sa lahat ng blessings na ipinagkaloob niyo sa amin. Kain tayo, mga mare. Pag ganito nga ang ulam, expect mo nang makakapag-extra rice. Sure yan! Kulitan na nga ang chikahan with my solid kagupa. Bye! Wow! Oh, kita si Puy. Wow! Siyempre para gwapa sa kamera noon. Ay, ay, Puy. Oh, si Mama. No. Sorry kaya sa kaya basta na umis kahabi eh. Ay ba na silingan? At nakauwi na nga kami dito sa bahay itong mga oras na to. Maraming salamat, Aba Yahweh, para sa araw na to. Tunay na kay dakila't walang katulad. Salamat sa magandang araw. Hanggang dito na nga lang. See you on my next vlog. Bye-bye! Ay, butsay dati.